Tara, dali na. Welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Ngayon ay magbabahagi ako patungkol sa aking mga gawain sa aking backyard farming. Magsimula muna tayo dito mga bay sa aking mga alagang kambing. Naghihintay na sila na ipastol ko. Ngayong araw mga bay ay hindi ko papainumin ng tubig or ng tubig na may halong feeds. Itong aking mga alagang kambing at yung tatlo kong baka mga bay. Ayun si Brenda, ito naman si Raul at yung kanilang nanay si Lamiat andoon. Sa kadahilanan dahil walang tubig dito sa amin ngayon. Ayan o. Wala nang laman. Ito yung inistakan ko ng tubig mga bay para pagpainom ko sa aking mga alaga. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Wala pa rin hanggang ngayon. Pasensya na sa aming gripo. Ayan. Hindi ko napalitan. Balik kahapon mga bay ay may laman pa yan. Nakapagpainom pa ako sa kanila, sa aking mga alagang kambing at sa tatlo kong baka. At kahapon nga ay naubos na. Kaya ngayon mga bay, yung pamamaraan na aking naisipan ay ipapastol ko lang to sila. Pero hindi ko sila lalagyan ng tali, papakawalan ko lang. Hayaan ko lang sila doon sa pastulan. Waiting na yung mga alaga ko para ipastol ko na sila. Pero meron muna tayong pupuntahan mga bay. Doon, merong mga pananim na mais doon mga bay. Pero ano na, yung mga mais ay patanda na. Hinaharbis na niya. Pero minsan kasi nagtatanim siya ng kamuting kahoy. Kaya titingnan ko kung hindi pa siya nakapagtanim ng kamuting kahoy, pwede ko pang pakawalan ng mga kambing ko. Kasi pag nakapagtanim na siya ng kamuting kahoy mga bay, ay bawal mapunta doon yung mga alagaong kambing. Baka makain yung mga pananim niya. Kaya tara, samahan niyo muna ako at puntahan natin. Yung oras nga pala dito ngayon mga bay ay 1:30. Ipapastol ko sila mamaya at papauwiin ko sila ng 5:00 ng hapon. Medyo bilisan lang natin mga bay. Yung alagaong baka, pwede kong ipastol dito. Dito banda. Maraming makakain dito. Pero minsan mga bay no, nakikita ko na nagpapastol siya dito ng baka. Siguro hindi siya nagtanim ng kamuting kahoy. Pero isure ko lang, hindi tayo masyado mag-alala. At nandito na tayo mga bay. Ayan yung maisan. Yung dito banda ay na-harvest na. At doon ay parang hindi pa. Dati mga bay, dito siya nagtatanim ng kamuting kahoy. Meron naman akong pakiramdam na hindi siya nagtanim ng kamuting kahoy. Kasi pag nagtanim siya dito, pupunta yun sa akin. At inabisuhan niya ako na yung mga alagaong kambing baka mapunta dito. Kasi dati mga bay, nangyari yung mga alagaong kambing ay napunta dito sa kanyang mga pananim. Minsan mga bay, pag nagpapastol ako ng aking baka dito banda, ayan, dyan ako banda nagpapastol ng baka. Sinusulyapan ko to dito kung meron ba mga pananim na bago. Ayun ay pinuntahan ko lang talaga para ma-sure ko na wala talaga at maibahagi ko na sa inyo. So ayun mga bay no, okay yung area dito. Kasi may posibilidad lang kasi mga bay na mapunta dito mga alaga kong kambing. Kasi medyo malayo-layo na rin minsan yung naabot nila. Andun banda yung amin. Yung mga kambing ko ay magtatakbuhan lang niya papunta doon. Pero yung iba ay umaabot dito banda. At dyan banda ay kalsada na. Kaya ngayon kahit aabot sila dito ay okay lang. Kasi yung mga mais niya yan, ay palanta na yung dahon. Hindi na yan masyado kainin ng aking mga alagang kambing kung sakali mang mapunta sila dito. So tara, balik na tayo doon sa aking mga alaga nang makapagpastol na tayo. So ayun mga bay no, napaka-importante ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad ngayon, walang tubig. Tipid-tipid. Buti na lang mga bay, yung panahon ngayon ay hindi gaano mainit. Medyo maulap yung kalangitan at palaging umuulan. Kaya okay lang kahit hindi to sila makainom ng tubig ngayon. Bukas na lang siguro pagsisikapan ko. Kasi yung nahakot yung tubig mga bay, yung ikinarga ko doon sa aming tricycle or trijet dito sa amin, pinagkasya lang namin doon sa aming mga paitloging manok para makainom sila ng tubig. Medyo tipid-tipid talaga ngayon mga bay. Kasi malayo rin yung pinaghakutan ko ng tubig. So ayun, magpastol na tayo mga bay. So yun mga bay, nakalabas na yung mga alaga ko. Ito yung mga maliliit. Ipupurga ko pa to. Kasi napapansin ko yung mga balahibo nila ay hindi gaano makintab. Ayun parang natatai sila. I-schedule ko to. At i-share ko rin mga bay kung makapag-video ako. Babahagi ko rin kung yung pamamaraan ko sa pagpurga. So yan. Yung iba yan doon na. Sabayan lang natin mga bay. Buti na lang dito sila tumakbo. Ngayon mga bay ay pangatlong araw na to
na ganito yung ginagawa ko. Yung rason na rin kasi nung una, yung maulan at mainit na panahon, yung mga unang araw ng pagpastol ko sa kanila, na pinakawalan ko lang. Kasi kung sakaling uulan mga bay, magtatakbuhan to pauwi. Itong mga maliliit, makasilong agad. Kasi pag itinali ko tong mga malalaki, yung mga maliliit sasama sa kanilang nanay, hindi uuwi doon. Yung iba ay natututo na umuwi doon, pero ang ingay, sigaw ng sigaw. Kasi hinahanap nila yung nanay nila. Kasi yung nanay nila ay nakatali dito sa pastulan, hindi makasabay sa kanila sa pag-uwi. Minsan ay bumabalik din dito yung mga maliliit. Kaya yan, laging nababasa ng ulan. Meron pang huli Buti dito sila nagsimula mga bay, no? Kasi papunta to doon sa may kalsada. Kasi dito banda mga bay ay susot na. Yung tawag sa amin, yung parang kabisado na nila yung amoy ng damo, or yung mga damo dito. Doon kasi banda ay may mga damo pa na parang bago sa kanilang pangamoy. Ayan lang yung mga bay, no, napapansin ko. Kasi itong pagbabahagi ko naman ng pag-alaga ng kambing mga bay, or yung mga hayop dito na inaalagaan ko, patulad doon sa 3 kong baka at doon sa aming mga paitloging manok, or doon sa mga bisaya ko na alaga na ibinabahagi ko rin dati, ay base lang sa aking sariling karanasan, or kung ano yung mga pamamaraan na nalalaman ko or nakita ko rin sa ibang video na madali lang para sa akin, ay ina-apply ko rin dito. Minsan yung 3 kong baka mga bay ay dito ko rin lang pinapastol, hindi ko na dinadala doon sa malayo. Doon banda may maraming pagkain doon, pero nagpapainom kasi ako ng tubig na may halong feeds, nabubusog naman sila. Kaya okay lang kahit dito na sila kakain-kain ng damo. Nandito pa yung iba mga bay, ito si Lasky, si Alas, ayan. Pero yung iba ayan, doon na. Ayun, umabot na sila sa may kalsada. Yung iba, yung pinag-alala ko rin minsan mga bay, baka maglalaro doon yung mga maliliit sa kalsada at masagasaan. Buti lang kung sasakyan yung makasagasa, or yung mga 3 wheels, 4 wheels. Pero kung motor, napakadelikado, baka may madisgrasya pa. Kaya bantayan din natin. Obserbahan ko lang mga bay kung ano yung gagawin nila dito. Baka pupunta doon sa kabila. Ayan, may natatakot din sila sa ngayon sa kapag mayroong dumadaan na mga sasakyan. Ayan yung mga maliliit Kalsada na to dito. Ayan mga bayo, ito yung sinasabi ko, baka bigla itong tumakbo. Kabalikin na natin sila mga bayo. Hindi pwede dito. Delikado dito sa may kalsada. Sa tingin ko ay safe na sila, kasi dito na sila banda. Yan mga bayo, hindi rin basta-basta yung mag-alaga tayo ng hayop, kasi nandyan na yung pag-alala natin. Pero depende pa rin mga bayo, pero talagang mga tao na maalalahanin, at yun yung sa tingin ko ay ganyan ako. Pero kinukontrol, dapat makontrol lang natin, huwag naman masyado ma-stress tayo. Kung sakali mayroong talaga mga pangyayari na hindi natin inasahan, o masagasaan itong mga alaga ko, o makadisgrasya to, ay na lang, harapin na lang natin. Papunta na naman sila doon sa may banda kalsada. Pero kahapon mga bay, dito to sila banda. Harangin ko lang dito. Ito yung mga pinag-alala ko mga bay sa pag-alaga ng kambing tuwing nagpapastol ako. Minsan kasi may mga dumadayo na mga asong gala, nangangain ng mga kambing. Kaya isa na rin yun sa pinag-alala ko. At pangalawa, yung baka masagasaan sila sa kalsada or makadisgrasya. Tulad dito, papunta na Psst, balik. Pero kahit anong pag-iingat pa man mga bay, yung gagawin natin ay may mga mangyayari talaga na hindi natin inasahan. Kaya maging handa na lang tayo lagi. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan din nating sumugal sa mga ganitong pamaraan para may matutunan din tayo. Okay naman sana yung itatali ko lang yung mga malalaki. Pero minsan kasi kinakapos ako sa oras. Tulad ngayon, yung naghakot pa kami ng tubig, ay dagdag trabaho yun. Kaya minsan talaga makaramdam ka talaga ng pagod or parang tinatamad ka na. Kaya humahanap din ako ng ibang pamamaraan tulad nito para meron akong opsyon
or ano, yung mapagpipilian na pamamaraan. Tulad ngayon ito, pinakawalan ko lang sila. Pero hindi ko sasanayin sa ganitong pamaraan mga bay. Kasi pag nasana ito, ano na, magsisigaw-sigaw na to pag itatali. Yan, andun yung iba. Ito rin yung iba. May mga baka din naman dito na pinastol mga bay. Yan o. Siguro hindi dadayo yung mga asong gala dito. Kasi dati mga bay, doon ako nagpapastol sa likod ng ano, yung kawayan na yan, doon banda. Parang ano kasi doon, mga malalaking puno, parang gubat na. Doon, nadali yung dalawa kong maliit na kambing. Yung maliit pa yung pinili nila kasi madali lang ano, malambot pa yung karne. Pero depende mga bay, no? Meron ding mga malalaking kambing dito na nabalitaan ko na inano ng ano, mga asong gala. Sinasabi pa nila na mga aswang daw. Pero hindi ko alam kung totoo ba yung ano, yung aswang na yan. Kasi wala naman tayong nakita na aswang. Pero depende pa rin mga bay, no? Kasi merong mga naniniwala talaga. Siguro kung yun yung ano, experience nila or yung pinapaniwalaan nila ay wala na tayong magagawa doon. Ayan, yung kalangitan. Yung kalangitan ay maulap. May posibilidad na baka biglang uulan. Kaya itong mga alaga ko ay ready na to para magtakbuhan pa uwi. Kasi hindi sila nakatali. Marami namang pagkain dito kaya hindi na siguro sila aabot pa doon banda sa may kalsada. Pero mamaya ay bibisitahin natin. So ayun mga bay, nandito na tayo sa pastulan ng aking mga alagang baka. Ito si Lamyat at si Raul. Huli ko na dinala dito. Inuna ko muna si Brenda. Ayan, si Brenda kasi ay may kasupladahan yan. Nag-atim niya na manunuwag. Kaya nag-iingat ako diyan sa baka na yan. Pero pinapaamo ko yan mga bay. Hinihimas-himas ko lang. At yun, ay umamo naman. Hindi na katulad dati na ano talaga, parang agresibo siya. Parang lalapitan ka talaga at susuwagin. Ito si Lamyat dito ko ito ilalagay banda. Yung mga damo naman dito. Para may makita pa rin si Brenda na kasama niya. Para makita pa rin yung nanay niya. Si Raul naman, ay doon banda natin ilalagay mamaya. Ay, si baba. Malapit ako doon. Hindi siya nanuwag sa akin mga bay, pero natamaan ako ng kanyang sungay dito banda. Yan, so may braso ko. Pero hindi naman gano'ng masakit. Sakto lang. Ganyan talaga. Minsan nga ay naapakan yung chinilas ko. Abuti na lang hindi yung yung mga daliri ko sa paa. So ayun mga bay, no? Ganito ako magpastol. Minsan iniobserbahan ko muna kung kakain ba sila ng damo sa area na dinalhan ko. Kasi minsan mga bay, may nauna na pastol. Aamuyin niya ng alagang baka natin yung mga damo. Hindi sila kakain pag mayroon ng nauna. Pero pag nalipasan na ng araw o nakaulan, mawala na yung amoy. Kaya kakain na naman yung mga alagang baka. Pero ito mga gutom na sa damo. Kasi ngayon ko lang sila ipinastol. Matatakaw pa to sa damo. Yung pamaraan ko kasi mga bay sa pag-alaga ng baka ay inuuwi ko talaga sila tuwing hapon. Kaya yan yung pamaraan ko. Kasi baka sakali na kaputol yung lubid nila o nakawala sila dito sa pinastulan ko sa kanila, ay marunong silang umuwi doon sa amin. Yung banda yung amin. Hindi sila pupunta sa malayo o sa kung saan saan. Natali ko na silang tatlo mga bay. Yung tatlong baka. Si Raul. Sarap sa damo. Si Raul, nandito banda. Yung nanay nila, andyan, sa gitna. Si Brenda naman, andun sa unahan. Kasi siya yung una kong iuwi mamaya. Ayun mga bay, magkasunod na sila ni Lamyat. Bali nakalinya lang to sila. Ito, si Raul, si Lamyat at andun si Brenda. Okay na to sila dito mga bay. Maraming makakain dito. Yan. Brenda. Sarap. Maraming damo dito. Ito. Uy. Hindi ko na dinala si Raul doon mga bay. Plano ko sana kanina ay doon ko siya ipastol. Tingnan natin kung may ano ba. Marami bang damo dito. Doon ko na siya pinastol. Kasi pumunta siya doon. Hindi ko na lang hinila. Kumakain naman siya. Kaya hindi na tayo magsayang ng lakas para hilain pa siya papunta dito. Pwede bukas dito siya. Ayun na. Marami ng pagkain dito. Wala gano'ng nagpastol dito mga bay. Kasi ang daming damo ngayon. Maulan kasi. Noong tag-init mga bay ay napakalinis dito banda. Ngayon balik kaingin na naman Yan. So yun mga bay, uwi na muna ako at magpapatoka na naman ako doon sa aming mga paitloging manok. May dagdag ko lang mga bay, no? Isa rin sa dahilan kung bakit inuuwi ko talaga yung alagang baka ay sa kadahilanan rin na baka mapano sila dito. Baka biglang umulan ng malakas or baka magapos sila. Makano sila sa lubid nila. Madisgrasya pa rin yung alagang baka natin. Tulad dati kay Lamyat sa kanyang binti. Yan o. Hindi ka makita mga bay, no? Basta dito. Yan. Hanggang ngayon
ay nakamarka pa rin, no? Bigpit kasi yung lubid niya dito banda at hindi na siya nakatayo. Buong gabi siya na nakahiga lang siguro. Nahirapan na siyang lumakad. Yun yung isa sa pangyayari na naging aral sa akin sa pag-alaga ng baka. Kaya ayun, mas panatag ako or mas komportable ako kung alam ko yung mga alaga ko ay naiuwi ko doon sa amin. Doon sa aming likod bahay. So ayan, uwi muna ako mga bay. May kunting patak ng ulan mga bay. Yung mga kambing ko ay nakita ko na yung iba na pupunta sila dito. Me! Nauna tong upgraded ko na alaga. Itong kambing na itong mga bay ay nasa 4 months na. Ang ingay. Si Maricar, ayan, dala yung anak niya at yung kanyang mga pamangkin. Ayun mga bay, no? Dumaan yung truck ng munisipyo. Ayun, no? Sila yung nag-ayos ng bomba. Yung pump kasi ay nandoon banda. Kaya siguro inayos nila. Sana naman maayos na. Nakatubig na mamaya. Ayun sila, oh. Daan dyan. Ayun. Umuwi na. Siguro babalik pa yun. Kasi wala pang tubig. Balik muna tayo dito sa aking mga alagang kambing na nag-uuwian. Pero yung iba ay wala dito. Dumiritso sila doon mga bay. Okay lang yan dyan. Hindi naman sila makapapasok doon banda sa aming mga pananim. Kasi may bakod na. Dito yung ginamit ko ay interlink. Ito. Interlink yung tawag nila dito. Pero hanggang dyan lang yan mga bay. At doon ay lambat na. Itong dalawa, yung nanay nila ay wala dito. Siguro doon sa pastulan na iwan. Bibisitahin sila natin mamaya doon. Kumustahin ko yung lagay. Magpapatok pa ako mga bay. Aming paitloging manok. Mamaya na lang. Ayan mga bay, no? Umulan na dito sa amin. Ayan. Yung kambing ko ay nag-uwian. Yung iba ay nakapasok na doon. At ito yung isa kong malaking kambing. Buntis yan. Malaki yung suso niya. Siguro mga anak yan ngayon mga bay. December or January. Abangan natin. May kasama yan. Yung isa kong malaki, yung brown na babae. Yung aking barako. Hindi na ako makapunta doon mga bay, no? Kasi mabasa itong cellphone na ginagamit pang video. Titingnan sana natin doon sa loob. Pero ayan, hindi ko pa sila nadalaw doon. Kaso lang, ngayon ay umuwi na sila. Pero may posibility pa rin mga bay na babalik sila doon. Kasi itong ulan ay panandalian lang naman. Unti-unti na rin na nawala. Ayan, may lumabas na, oh. Pero meron pang mga manipis na patak na nakikita ko. So ayan, yung oras ngayon dito mga bay ay 2:52 ng hapon. Mag alas 3 na. Meron pang 2 oras sila na kain-kain. Alas 4, alas 5. Meron pang 2 oras. Hindi ko muna isasara yan. Kasi sa tingin ko yung iba ay wala pa dyan. Andoon pa. Andoon sa pastulan. Yung aking barako, nahirapan. Ayan. Sumabit siguro yung lubid niya sa kanyang paa. Ayusin ko yan mamaya. So update rin tayo mamaya mga bay sa aking mga alaga. Kasi tatapusin ko pa yung trabaho dito sa aming mga paitloging manok. Ayun yung aking misis. Siya yung nag-harvest ng itlog. Hi! Yeah. So ayun mga bay, no? Natulong-tulong lang kami dito ng aking misis sa mga gawain. Kapag nandito yung aking misis ay siya yung nag-harvest at naglalagay ng mainom na tubig para sa aming mga paitloging manok. At siya rin yung nagsasizing. Ayan yung pang sizing namin. Ay, ang dumi. Kaid ko. At siya rin yung nag-classify ng mga sizing or nagsasizing ng itlog. So ayun mga bay, no? Tapusin muna namin yung trabaho namin dito sa aming paitloging manok. At update na lang tayo mamaya sa mga alaga kong kambing at doon sa 3 kong baka. Magandang hapon mga bay. Yung oras ngayon dito ay alas 5:53. Pero medyo madilim na mga bay, no? Kasi ayun nga, maulap yung kalangitan. At yung panahon ngayon ay napakadali ng dumilim. Alas 5 pa lang, madilim na. Pero mag alas 6 na mga bay. Paggabi na rin to. So yung mga alaga ko ay nandito sa loob. Hindi na ako nakapag-video kanina mga bay. Kasi naalanganin ako sa oras. Hindi nag-ano sila maaninag ng video. Ng kamera. Yan, oh. Yung iba ay andoon. Hindi na talaga makita. Puntahan natin sa loob. So ayan. Ayan mga bay, ayan yung mga alaga ko. Medyo madilim na nga. Hindi na gaano maaninag ng kamera. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi lumakas yung ulan. At naalanganin ako sa oras kasi kumuha pa ako ng pangumpay. Merong mga dahon na binigay yung aking pinsan
pinuntahan ko sa kanila. At yun yung binigay ko ngayon dito sa aking mga alagang kambing at doon sa tatlo kong baka. Subukan natin puntahan yung alaga kong baka mga bay. Yung aking malaking puti na kambing. Ayun mga bay, oh. Yan, puti yan na baka pero napakadilim. Hindi talaga maano ng camera. Ayan, oh. Ayan yung pagkain niya, yung dahon. Ayan si Raul. Brenda din. Brenda! Ayan mga kabay, no? Pasensya na. Nire-record ko na lang to para i-end ko tong yung video. Ayan, oh, si Brenda, oh. Brenda! Uy. Lumalapit ko sa akin, magpahipo to. Pero bukas na tayo maghipo-hipo. Ito rin mga bay, si Lamyat. Lamyat! Kita yung mukha mo. Ayan. Ayan, oh. Dito rin yung yung pagkain niya, yung dahon ng tugas. Tugas na puno mga bay. Yung tawag dito sa amin. So ayan mga bay, no. Okay na tong mga alaga ko. I-check ko na sila bukas kung okay lang ba to sila. Ngayon ay madilim na talaga. At hanggang dito lang muna ang video ito mga bay. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa ating lahat at happy farming.